Kumusta kayong lahat? Ngayon, didiretso na tayo sa isang napakalalim na pagsusuri ng ating SGI study materials. Alaalamin natin yung pilosopikal na sekreto, kung paano ba talaga natin mapapanatili yung panghabang buhay na motibasyon, at kung paano natin babaguhin yung mga araw-araw na challenges natin. Alam kong pamilyar na kayo sa mga basics, kaya talagang hihimayin natin ang mga tekstong ito para makita kung paano natin maabot ang buong potensyal natin. Handa na ba kayo? Tara! Okay, narito ang apat na bahaging dadaanan natin sa pagtatalakay na ito. Una, ang hamon ng pagpapatuloy. Pangalawa, pagharap sa walong hangin. Pangatlo, gawing gamot ang lason. At pang-apat, pananampalatayang tulad ng tubig. Umpisahan na natin. Tingnan ninyo itong cover ng study material natin para sa Mayo 2026. Makikita nyo rito ang isang buong komunidad, di ba? Nagtitipon sila, naghahandang harapin ang mga malalaking layunin para sa hinaharap ng magkakasama. Nakakatuwang isipin mula sa larawang ito na ang mga espiritual na layunin natin, hindi lang pala yan pang-isahan. Sama-samang laban yan ng mga taong may iisang bisyon. Kaya tatanungin ko kayo ng diretsahan, naranasan nyo na bang simula ng isang malaking goal na grabe yung passion nyo sa umpisa, tapos biglang nawalan kayo ng gana sa kalagitnaan? Oo, tayong lahat ganyan. Siguro iniwan mong gym membership yan, o kaya yung New Year's resolution na hanggang February lang inabot. Napakadaling magsimula, di ba? Pero yung totoong laban natin, yung pagpapanatili ng momentum kapag wala na yung panimulang excitement? Sakto. Ito yung tinutukoy sa quote na ito mula sa teksto natin. Ang pagtanggap ay madali, ang pagpapatuloy ay mahirap. Napakasimple pero napakatotoo. Ang pag-akap sa isang bagong filosofiya, madali lang yan. Pero yung pinakamataas na tagumpay na tinatawag nating pagkabuda sa tekstong ito, nakasalalay talaga yan ng buong buo sa pagpapatuloy. Hindi uubra yung minsanang pagkamulat lang. Yung pang-araw-araw na pagtitiaga, yun ang magdidikta ng tagumpay natin. Kaya pumunta na tayo sa unang bahagi natin, ang hamon niyang pagpapatuloy, at kung bakit ito ang tunay na pagsubok. Gumamit ang teksto ng isang napakagandang analohiya dito, yung pag-aakyat sa bundok. Isipin nyo, napakadaling simulan ang pag-aakyat. Exciting pa sa umpisa. Pero kapag nandun ka na, sa baku-bakong daan, hinggal ka na, baka kumbinsihin mo na yung sarili mo na okay na siguro tong kalahati. Bakit? Kasi sa sobrang pagod, nakalimutan mo na yung orihinal mong layunin. Nakalimutan mo na yung mismong tuktok. Ganun kadaling makontento at sumuko kapag humirap na ang biyahe natin. Kaya ito ang gusto kong tandaan ninyo. Ang pagtanggap ay parang unang bugso ng passion, madaling magliyab. Pero ang pagpapatuloy ay yung araw-araw mong pagsasanay, araw-araw mong ginagawa kahit ang daming hadlang. Kailangan niya ng matinding disiplina. Ang pinakamahalagang punto, ang totoong tagumpay ay nasa kakayahan nating isalin yung unang kislap ng paniniwala na yon sa pang-araw-araw walang patid na aksyon. Huwag na huwag mong kakalimutan kung bakit ka nagsimula. Pangalawang bahagi naman tayo, pagharap sa walong hangin o yung mga puwersang nagpapalihis sa atin. Ngayon, sobrang interesting nitong slide na ito. Tingnan nyo kung paano hinati ng pantay ang walong hangin. Meron tayong 4 na negatibong karanasan na syempre gusto nating iwasan. Pagkalugi, paninirang puri, pangungutya at sakit. Pero sa kabilang banda, may 4 na positibong karanasan na aktibo naman nating hinahangad. Pakinabang, karangalan, papuri at kasiyahan. Ipinapakita lang ng talahanayang ito na ang buhay natin palaging hinahampas ng mga magkasalungat na puwersang ito. Siyempre, inaasahan na natin na yung masasamang bagay ang magpapabagsak sa atin, di ba? Pero alam nyo kung ano ang nakakagulat sa mga materyales natin? Sinasabi dito na kahit pala yung papuri at kasiyahan, mapanganib din. Oo, tama kayo ng dinig. Pareho silang panggagambala. Kung paanong ang matinding sakit ay nakakabali ng loob, yung labis na papuri naman nagpapalaki ng ego natin. Masyado tayong nagiging komportable, kaya nawawala tayo sa focus at nasisira ang panloob na kapayapaan natin. Ito ang nagdadala sa atin sa ikatlong bahagi, gawing gamot ang lason o ang pagbabago ng ating mga paghihirap. Ang konseptong ito na hango kay Nagarjuna, isang sinaunang pilosopo, ay napakalalim. Ang prinsipyo ng gawing gamot ang lason ay hindi literal ha, isa itong matinding metafora.
Ang ibig sabihin lang nito ay kukunin mo mismo yung mga pagdurusa na nagbabantang sumira sa iyo at sa tulong ng tamang reseta ng matibay na pananampalataya, babaguhin mo ang mga ito para maging pinakamalaki mong kalakasan. Imbes na hayaang lasunin ka ng problema mo, gagawin mo itong mismong medisina para gumaling at tumalino. Grabe, di ba? Ayon sa material natin, paano ba ito gagawin? Simple lang ang logic. Unang hakbang, huwag iwasan ng sakit, buong puso mo itong tanggapin. Pangalawang hakbang, harapin mo ang kahirapan ng may pananampalatayang hindi matinag. At pangatlo, baguhin mo ang paghihirap na ito para maging pagkakataon sa matinding paglago. Kapag sinunod natin ito, yung eksaktong bagay na nagpapabagsak sa atin, ay siya pa palang magiging mismong sangkap para magkaroon tayo ng isang napakalalim at hindi matitinag na kaligayahan. Isang napakagandang pagbaliktad ng sitwasyon. Pang-apat at huling bahagi na natin, pananampalatayang tulad ng tubig at ang pagkakaroon ng pangmatagalang pananaw. Tingnan ninyo itong comparison na ito. Napakalinaw ng kontrast. Para makaligtas tayo sa mga hangin ng buhay na tinag-usapan natin kanina, kailangan nating iwasan yung maging pananampalatayang tulad ng apoy. Alam nyo yon? Yung biglang lilyab ng matindi sa simula pero ang bilis na ring mamatay at sumuko kapag nahirapan. Ang gusto natin ay yung pananampalatayang tulad ng tubig. Kalmado lang pero patuloy na umaagos ng hindi humihinto. Kahit anong malaking bato ang humarang, hahanap at hahanap ng daan ang tubig para makaabante. Pinapaalalahanan tayo ng tekstong ito na ang espiritual na pakikibaka natin ay hindi sampabilisan. Isa itong marathon. Panghabang buhay na pagsisikap ito kung saan paulit-ulit nating pinagtatagumpayan ang sarili nating kayabangan at mga pansariling pagnanasa. Kaya yung pag-measure natin sa progress, hindi pwede yung in a few days or weeks lang. Tinitingnan natin ito sa haba ng mga dekada, 10, 30 o kahit 50 taon ng pag-aalay ng sarili. So paano ba natin mapapanatiling umaagos na parang tubig ang pananampalataya natin? Una, kailangan mong manatiling estudyante ng buhay. Panatilihin mo yung espiritong laging naghahanap ng pagkatuto para hindi ka lamunin ng kayabangan. Pangalawa, tingnan natin yung mga senior natin na nag-alay na ng buong buhay nila sa landas na ito. Sila ang mga ultimate role models natin. At pangatlo, isabuhay natin ang pagpapanibago araw-araw. Araw-araw tayong mag-reset para magkaroon ng walang katapusang source ng karunungan. Bago tayo magtapos, gusto ko kayong iwan ng isang napakagandang katanungan na hango mismo sa ating 2030 target sa study guide. Kapag umihip na yung mga hindi maiiwasang hangin ng buhay, maging maganda man yan o masama, ano yung mga partikular na aksyon sa araw-araw na gagawin mo para matiyak na ang pananampalataya mo ay aagos na parang tubig at hindi ka titigil sa pagsulong? Pag-isipan niyo po yan ng mabuti. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa pagtalakay natin ngayon. Naway baunin ninyo ang mga kaisipang ito sa inyong pang-araw-araw na paglalakbay.